Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 636, Kabanata 636, Paglikha ng kaguluhan sa venue. Ang Sword Chi ay lumabas mula sa ilalim ng mga marka, at sa isang iglap, ang buong venue ay halos nahati sa kalahati. Huminga si Bobby Aguilar, malamig na tumingin sa direksyon ng tatlo. Sa sandaling ito, may nakakagulat na nangyari kay Bobby Aguilar. Tumakas talaga si Jordan Richards. Ang dalawang lalaking nakasuot ng itim at gintong robe ay nakahandusay sa lupa, hingal na hingal, at si Jordan Richards ay wala kahit saan. Talagang tumakas. Nanlamig ang mukha ni Bobby Aguilar, at pagkatapos ay hindi niya napigil ang tumawa ng mapanukso. Ang mga tao sa Capital City Martial Arts Association ay may parehong moral na katangian, lahat sila ay gustong iwanan ang kanilang mga kasama at tumakas. Dir-diretsyong naglakad si Bobby Aguilar sa dalawang lalaki. Ibinuka nila ang kanilang mga bibig na parang gusto nilang humingi ng awa, ngunit hindi sila binigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon, diretsyong pinutol ang dalawang lalaki sa isang hampas ng espada. Alam na alam ni Bobby Aguilar sa kanyang puso na hindi ito isang lugar upang magtagal. Nakatakas si Jordan Richards, at tiyak na pupunta siya para kumuha ng mga reinforcement. Pagkatapos, tumingin si Bobby Aguilar sa halos takot na host at malamig na sinabi, nasaan ang mga item sa auction? Nanginginig ang host at itinuro ang likod niya, na nagsasabing, sa likod, huwag mo akong patayin. Dalhin mo ako doon, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Matagal nang natatakot ang host na ito. Saan siya maglalakas loob na sabihin pa? Dali-dali niyang inakay si Bobby Aguilar sa likod. Pagdating sa pinagtataguan ng mga bagay sa auction, marahas na binuksan ni Bobby Aguilar ang lock. Nandito silang lahat, nauutol na sabi ng host. Lumingalinga si Bobby Aguilar sa paligid at mabilis na nakita ang isang mahabang espada. Ang espada ay mukhang karaniwan, mas masahol pa kaysa sa tansong espada na hawak na niya. Ngunit sa ngayon, si Bobby Aguilar ay walang panahon para mag-isip ng husto. Agad niyang kinuha lahat ng auction items sa bag niya. Sa oras na ito, nasa telepono si Jordan Richards, na nagpapalam sa Capital City Martial Arts Association. President, masama, ninakaw ng lalaking nakasuot ng itim ang ating auction. Sinabi ni Jordan Richards sa pamamagitan ng pagngangalit ng mga ngipin. Sa kabilang dulo ng linya, biglang ibinaba ni Davey Barnett ang kanyang kamay at galit na sumigaw, anong sabi mo? Pinunasan ni Jordan Richards ang dugong damanak sa gilid ng kanyang bibig at sinabing, magpadala ka kaagad ng isang tao sa venue, talagang hindi natin siya mapapaalis. Galit na galit si Davey Barnett, at malamig niyang sinabi, pigilan mo siya. Huwag mo siyang hayaang makatakas. Matapos ihulog ang mga salitang iyon, ibinaba ni Davey Barnett ang telepono. Ngunit nag-aalala si Jordan Richards. Alam niyang hindi siya bagay sa lalaking nakaitim na damit. Siya ang namamahala sa auction, at ngayong nagkamali ito, hindi siya mapapatawad ng kanyang mga nakatataas. Kung siya ay tumakas ngayon, ito ay nagdaragdag ng insulto sa pinsala. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, nagngangalit si Jordan Richards at bumalik sa venue. Sa loob ng venue, nakolekta ni Bobby Aguilar ang lahat ng mga item sa auction at naghahanda ng umalis. Nakasuot ng itim na damit, humakbang siya patungo sa pasukan. Pagkalabas ng venue, mabilis na napansin ni Bobby Aguilar si Jordan Richards na nagtatago sa madilim na sulok. Tumitig ang kanyang mga mata sa pinagtataguan ni Jordan Richards, at sumabog ang isang mamamatay tao na espiritu. Naramdaman ang mamamatay tao na espiritu na nagmumula kay Bobby Aguilar, agad na humigpit ang katawan ni Jordan Richards. Malamig na sumangot si Bobby Aguilar at tumalikod na para umalis. Di nagtagal, hindi maalis ni Bobby Aguilar si Jordan Richards, ngunit malamang na mabilis na dumating ang tulong mula sa Capital City Martial Arts Association. Kaya, kalaunan ay tinalikuran ni Bobby Aguilar ang ideya na patayin si Jordan Richards at sa halip ay umalis. Nang makita ito, nakahinga rin ng maluwag si Jordan Richards. Nagmamadali siyang bumalik sa venue at tahimik na naghintay sa pagdating ni Davey Barnett. Makalipas ang mga 10 minuto,
Ilang sasakyan ang huminto sa pasukan. Nang huminto ang sasakyan, nagmamadaling pumasok si Davy Barnett sa venue. Hindi bababa sa 8 lalaking nakasuot ng itim at gintong robe ang sumunod sa kanya, bawat isa ay may lakas na higit pa kay Jordan Richards. Pagpasok sa venue, nakita ni Davy Barnett ang gulo at mga bangkay kung saan-saan. Hindi lang mga martial artist ang nasugatan, kundi mga ordinaryong tao din ang naapektuhan. Nang makita ang eksenang ito, galit na galit si Davy Barnett, namumuo ang galit sa kanyang puso. Ang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking ito na nakasuot ng itim ay lumampas na. Napadilat si Davy Barnett sa eksena, umuungal sa galit. Ang auction na ito ay isang pampublikong kaganapan na ginanap ng Capital City Martial Arts Association. Ngayong nasira na ito ng lalaking nakaitim na damit, ito ay isang direktang sampal sa mukha ng Capital City Martial Arts Association. Baka mapasailalim pa ito sa pagtatanong ng mga nakatataas. Jordan Richards. Nasaan ang lalaki? Galit na sigaw ni Davy Barnett. Jordan Richards gritted his teeth and said, "Hindi niya ako kakampi." Hinayaan ko siyang tumakas. Hinawakan ni Davy Barnett si Jordan Richards sa kwelyo at galit na sumigaw, "Di ba sabi ko sa'yo bantayan mo siya?" Sumimangot si Jordan Richards, "Sinubukan ko siyang pigilan, ngunit hindi ako kalaban sa kanya, at namatay ang dalawa naming kasama sa ilalim ng kanyang espada. Hindi mo naman siya pinigilan, di ba? Malinaw kung nakitang iniwan mo ang iyong mga kasama at tumakas ng mag-isa." Sa sandaling ito, ang pavilion master sa venue ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Pagkarinig nito, nagbago agad ang mukha ni Jordan Richards. "Huwag kang magsalita ng walang kaparirikan." Galit na sigaw ni Jordan Richards. Tama ang pavilion master, nakita rin namin ito, malamig na ngumuso ng isang nasa tabi nila. Pinatay ng lalaking nakasuot ng itim ang dalawa mong kasama, at maaga kang nakatakas sa venue, hindi pinapansin ang buhay namin. Ganito ba ang ginagawa ng Capital City Martial Arts Association? Malamig na bamulong ang isang nasugatang ordinaryong mayamang bisita. For a time, itinuro ng lahat ang kanilang daliri kay Jordan Richards. Napakapangit ng mukha ni Davy Barnett. Huminga siya ng malalim at matiyagang nagpaliwanag, "Lahat, ang aksidenteng ito ay isang hindi inaasahang pangyayari, tiyak na bibigyan ko kayo ng paliwanag." President Barnett, sana tuparin mo ang iyong salita. Bahagyang yumuko si Pangulong Barnett, "Pakiusap pumunta ka muna sa ospital." Matapos paalisan ang lahat, tuluyang nagdilim ang mukha ni Davy Barnett. "Jordan Richards, duwag at natatakot kang tao." Malamig na sabi ni Davy Barnett. Nanlamig ang mukha ni Jordan Richards, pagkatapos ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Sino ang hindi takot sa kamatayan?" Nawalan ako ng braso para sa Capital City Martial Arts Association, at ang asosasyon ay tila hindi nagbigay sa akin ng anumang mga gantimpala. Nanlamig si Davy Barnett at kumunat ang noo, "Jordan Richards, nagalit ka na ba?" Bahagyang ngumuso si Jordan Richards, "Davy Barnett, hindi ba ako nagsasabi ng totoo? Ilang tao na ang nahuli ko para sa bilangguan sa mga nakaraang taon. Anong mga benepisyo ang natamo ko? Maraming beses na akong nag-apply para sa bloodline power na ito, pero every time na tinatanggihan mo ako. Ngayon gusto mo pa akong mamatay." Ibinuka ni Davy Barnett ang kanyang bibig, ngunit saglit, nawalan siya ng masabi. Bagamat siya ang pangulo, ang tunay na kapangyarihan ay wala sa kanyang mga kamay kundi sa mga nakatataas. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob si Jordan Richards na akusahan si Davy Barnett. Harapin muna natin ang aksidente at pag-isipan kung paano ito ipapaliwanag sa mga nakatataas, sabi ng isang tao. Huminga ng malalim si Davy Barnett at malamig na sinabi, "Kahit ano paman, kailangan nating mahuli itong lalaking nakaitim na damit. Kahit anong halaga." Sa oras na ito, nakatakas na si Bobby Aguilar pabalik sa bahay. Pagpasok pa lang niya, nakita ni Bobby Aguilar ang lalaking may bigo't na nakaupo ilang metro ang layo sa kabaong, hindi kumikislap ang mga mata, matamang nakatitig sa kabaong, na para bang natatakot na biglang gumalaw ang kabaong.
Ibinalik ko ang mga bagay para sa iyo, ngayon ay dapat mong sabihin sa akin kung paano gamitin ang dalawang bangkay ng lalaki, sabi ni Bobby Aguilar. Kabanata 637, Kabanata 637, Paraan para mapuko ang isang bangkay ng lalaki. Nang marinig ang boses ni Bobby Aguilar, nagulat ang lalaking may bigot kaya tumalon siya ng 3 talampakan ang taas. Tumitig siya at sinabing, paano ka kasi parang multo, walang ingay. Inilibot ni Bobby Aguilar ang kanyang mga mata, masyado ka lang na-absorb sa tinitingnan mo. Hindi ko talaga maintindihan, ano ang nakakatakot sa kabaong na ito. Ang lalaking may bigot ay naiinip na iwinagayway ang kanyang kamay, kalimutan mo na ito, hindi ko ito maipaliwanag sa iyo. Nasaan ang mga gamit? Hindi nag-aksaya ng anumang salita si Bobby Aguilar. Agad niyang inactivate ang special magic artifact at inilabas ang lahat ng bagay na inagaw niya sa auction. 30 kayamanan ang maayos na nakaayos dito. Ang mga makamundong antigo ay direktang itinapon ng lalaking may bigot. Mabilis na tumutok ang kanyang mga mata sa isang espada at tuwang-tuwa itong hinawakan. Ito naman. Excited na sabi ng lalaking may bigot. Hinawakan niya ang espada, sumasayaw sa tuwa, kumikinang ang kanyang mga mata sa ningning. Bamulong si Bobby Aguilar, mukhang ordinaryo ang espadang ito at parang hindi isang kayamanan. Bakit ka excited? Habang hinahaplos ang espada, ang lalaking may bigot ay tuwang-tuwang sinabi, sa katunayan, ang espadang ito ay hindi gaanong kahalaga, kung hindi ay hindi ito pakakawala ng Capital City Martial Arts Association. Pagkasabi nito, huminto sandali ang lalaking may bigot. Inalis niya ang espada, pagkatapos ay sinabing may mahinang ngiti, ngunit sa aking mga kamay, iba ito. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ni Bobby Aguilar. Ang lalaking may bigot ay hinimas ang kanyang baba, nag-isip sandali, at pagkatapos ay nagsabi, hindi bale, sasabihin ko sa iyo. May 4 sa mga espadang ito sa kabuuan, na tinatawag na Four Swords of Immortality, ang sandata ng isang dakilang figure. Kung sino ang magaling na figure na iyon, hindi mo malalaman kahit sabihin ko sa iyo. Sa anumang kaso, ito ay isang makapangyarihang figure mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Nang marinig ang sinabi ng lalaki, mas naging curious si Bobby Aguilar sa kanya. Ang lalaking ito na may bigot ay tila alam ang lahat, at marami siyang alam tungkol sa mga kaganapan mula sa maraming taon na ang nakalilipas. Isang mahusay na figure, nag-isip sandali si Bobby Aguilar. Pagkatapos ay tumingin siya sa lalaking may bigot at nagtanong, sino ang mas makapangyarihan? Ang may-ari nitong 4 na espada ng kawalang kamatayan o ang babaeng nakamaskara? Sa pagbanggit sa babaeng nakamaskara, medyo hindi kaaya-aya ang mukha ng lalaking may bigot. Inip niyang sinabi, paano ko malalaman? Kailangan muna nilang labanan ang isa't isa. Nang makita ito, hindi na nagtanong pa si Bobby Aguilar ngunit seryosong sinabi, ibinigay ko na sa iyo ang mga bagay. Dapat mong sabihin sa akin kung paano ko kontrolan ang dalawang bangkay na ito. Ang lalaking may bigot ay ngumisi at nagsabi, syempre masasabi ko sa iyo, ngunit ako lang ang makakakontrol sa mga bangkay. Natigilan si Bobby Aguilar at malungkot na sinabi, ano ang ibig mong sabihin? Sinusubukan mo bang bumalik sa iyong salita? Hindi, wala akong balak na bumalik sa aking salita. Nagmamadaling iwinagayway ang mga kamay ng lalaking may bigot. Totoo ang sinasabi ko. Ako lang ang makakagawa ng teknik na ito. Basta makuha mo ang maskara, may paraan ako para buhayin ang dalawang bangkay na ito. Pagkasabi nito, ang lalaking may bigot ay tumawa at idinagdag, nakita mo, hindi naman sa ayaw kitang tulungan, ngunit ang maskara ay wala sa akin. Kumunot ang noo ni Bobby Aguilar, at saglit na hindi siya makapagdesisyon. Bagamat lubos niyang nakilala ang lalaking may bigot sa panahong ito, walang alam si Bobby Aguilar tungkol sa kanyang pinagmulan. Walang nakakaalam kung siya ay mapagkakatiwalaan o hindi. Kung siya ay naging masamang tao, tiyak na nasa panganib si Claire Richardson. Makukuha ko ang maskara, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Ikanaway ng lalaking may bigot ang kanyang mga kamay, sige, huwag kang magmayabang.
Hinahanap ko ang maskara na iyon sa loob ng maraming taon at hindi ko ito nakita. Mataimtim na sinabi ni Bobby Aguilar, talagang mahahanap ko ang maskara, ngunit pasensya na, hindi ko ito maibibigay sa iyo. Nang makita ang seryosong mukha ni Bobby Aguilar, bahagyang nagbago rin ang ekspresyon ng lalaking may bigot. Ikaw, seryoso ka? Wala nang bakas ng biro sa sinabi ng lalaki. Tumango si Bobby Aguilar. Oo, pero gaya ng sinabi ko, hindi ko ito ibibigay sa iyo. Sumimangot ang lalaking may bigot, ang maskara ay isang sagradong bagay. Kung alam mo talaga kung saan yun, makukuntento na ako makita ko lang. Talaga? Tanong ni Bobby Aguilar. Talaga? Tumango ang lalaking may bigot. Sa kabila ng kanyang mga sinabi, hindi pa rin mapalagay si Bobby Aguilar. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, tumingin si Bobby Aguilar sa lalaking may bigot at sinabing, bigyan mo ako ng isang gabi para pag-isipan ito. Ang lalaking may bigot ay hinimas ang kanyang baba at sinabing, wala ka bang tiwala sa akin? Niligtas ko ang buhay mo. Hindi akin ang bagay, kaya kailangan kong pag-isipan itong mabuti, sabi ni Bobby Aguilar. Bibigyan kita ng sagot bukas ng umaga. Nang makita ito, ang lalaking may bigot ay naibuka lamang ang kanyang mga kamay at sinabing, sige, hindi kita pipilitin. Tumango si Bobby Aguilar bilang pagsang-ayon, pagkatapos ay tumigil sa pagsasalita. Pinulot niya ang mga kayamanan sa lupa at pumasok sa loob ng silid. Sa oras na ito, ang Capital City Martial Arts Association ay sumabog na sa kaguluhan. Malaki ang epekto ng insidente sa Capital City Martial Arts Association. Parang sinampal sila sa mukha sa harap ng lahat. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay mahuli ang lalaking nakaitim na damit. Sa pulong, nagngangalit si Davy Barnett at sinabi, oo, hanggat nahuhuli natin ang lalaking nakaitim na damit, maaari nating ipaliwanag ang ating sarili, sang-ayon ng katulong. Natatakot ako na hindi magtatagal ay darating ang mga nakatataas upang panagutin tayo, napabuntong hininga si Davy Barnett, baka sa mukha niya ang pag-aalala. Oo naman, sa sandaling iyon, pumasok ang isang lalaking nakasuot ng tradisyonal na Chinese suit. Pagkakita sa kanya, sabay-sabay na tumayo ang lahat sa Capital City Martial Arts Association. Jagger Shaw, ikaw. Bakit ka nandito? Sabi ni Davy Barnett na may medyo pangit na ekspresyon. Malamig na sinabi ni Jagger Shaw, anong uri ng trabaho ang ginagawa ng Capital City Martial Arts Association na hindi mo man lang matiyak ang tamang mga hakbang sa seguridad? Sinusubukang bigyang katwiran ang kanyang sarili, sinabi ni Davy Barnett, ito. Isa lang itong hindi pagkakaunawaan. Hindi pagkakaunawaan. Hinampas ni Jagger Shaw ang kanyang kamay sa mesa. Napakaraming tao ang namatay o nasugatan sa pagkakataong ito, at tinatawag mong hindi pagkakaunawaan. Ang iyong Capital City Martial Arts Association ay nagsasabing siya ang opisyal na organisasyon ng martial arts world. Ito ba ang resulta ng iyong trabaho? Ibinuka ni Davy Barnett ang kanyang bibig para magpaliwanag, ngunit hindi lang siya binigyan ni Jagger Shaw ng pagkakataon. Ang insidenteng ito ay nakaapekto sa maraming ordinaryong tao. You'd better give me a reasonable explanation, malamig na sabi ni Jagger Shaw. Kung hindi, ang iyong Capital City Martial Arts Association ay dapat na seryosong isaalang-alang ang hinaharap nito. Matapos ibitawan ang mga salitang ito, tumalikod si Jagger Shaw at umalis. Bagamat saglit lang ang palitan, pawis na pawis si Davy Barnett at ang iba pa. Lahat ng ito ay dahil sa lalaking nakaitim na damit, naglabas ng nakamamatay na aura ang katawan ni Davy Barnett na mabilis na bumalot sa buong silid. Mabilis na sinabi ni Emerson Holmes, President Barnett, ituloy natin ang plano kung alisin ang lalaking nakaitim na damit sa lalong madaling panahon. Sumulyap si Davy Barnett kay Emerson Holmes at sinabing, sige, ipaubaya ko sa iyo ang bagay na ito. Bibigyan kita ng awtoridad na pakilyusan ang itim at gintong damit. Ako. Agad namang namutla ang mukha ni Emerson Holmes. Kung gagawa siya ng aksyon, hindi ba nito ipapaalam kay Bobby Aguilar na siya ang nagpaplano? Anong meron? May problema ba? Malamig na tanong ni Davy Barnett.
Si Emerson Holmes ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at ang kanyang isip ay tumatakbo. Walang problema. At tubiling tinanggap ni Emerson Holmes. Hanggat namatay si Bobby Aguilar, ano ang mahalaga kung alam niya? Malamig na sabi ni Emerson Holmes sa kanyang puso. Kabanata 638, Kabanata 638, Galit na Galit. Para kay Emerson Holmes, ang pagkuha ng awtoridad na pakilyusan ang mga itim at gintong damit ay halos isang imposibleng gawain. Ang bawat isa sa mga itim at gintong robe ay mas matibay at mas mataas ang katayuan kaysa kay Emerson, na may nominal na posisyon bilang vice-presidente. Ngunit alam ni Emerson sa kanyang puso na kung maaalis niya si Bobby Aguilar, walang alinlangang bibigyan siya ng isang mahusay na tagumpay at aalisin ang isang potensyal na panganib. Buong gabing nakaupo si Bobby sa looban at hindi makatulog. Tumangala siya sa buwan na nakasabit sa langit at hindi napigil ang mapabuntong hininga. Anong gagawin ko? Bulong ni Bobby sa sarili. Kung sasabihin niya sa lalaking may bigot ang tungkol sa maskara, ang kanyang karanasan ay tiyak na magbubunyag ng koneksyon sa pagitan ni Claire Richardson at ng babaeng nakamaskara. Kung masasaktan si Claire dahil dito, hinding-hindi kakayanin ni Bobby. Ngunit kung hindi niya ito gagawin, paano niya iligtas si Emily Taylor? Bagamat tila mapagkakatiwalaan ang lalaking may bigot, mapapanatili lamang ang kanyang tiwala hanggat hindi masyadong malaki ang tukso ng mga benepisyo. Hanggat ang mga benepisyo ay umabot sa isang tiyak na kondisyon, walang sino man ang magagarantiya kung ano ang maaaring mangyari. Kaya buong gabi siyang nakaupo doon. Pagsapit ng madaling araw, bumangon si Bobby at pinagpag ang kanyang mga ngipin, sinabing, "Claire, gagawin ko ang lahat para protektahan ka." Para sa kapakanan ni Emily, walang ibang pagpipilian si Bobby. Tumalikod siya at pumunta sa kwarto ng bigot, saka kumatok sa pinto. Nang bumukas ang pinto, pinunasan ng bigot ang kanyang mga mata at sinabing, "Ano na, hindi pa nagigising ang guro?" Sabi ni Bobby, "Hindi mo ba gustong malaman kung nasaan ang maskara?" "Masasabi ko sa iyo." "Talaga?" Nagningning ang mga mata ng bigot, at bigla siyang naging alerto. Tumango si Bobby at sinabing, "Pero kailangan mo munang sabihin sa akin kung paano eksaktong kontrolin ang lalaking bangkay na ito." Ikinaway ng lalaking may bigot ang kanyang kamay at sinabing, "Naku, sabi ko sa iyo, ako lang ang makakagamit ng pamamaraang ito. Basta dala mo ang maskara, siguradong mabubusog kita." Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at nagtanong, "Tinatanong kita, kailangan ba ng tiyak na paghahanda para makontrol ang bangkay na ito?" Nagulat ang lalaking may bigot ngunit bamulong, "Paano mo nalaman iyon?" Inilibot ni Bobby ang kanyang mga mata at sinabing, "Sa bawat maliit na bagay na gagawin mo, kailangan mong gumawa ng maraming paghahanda. Ang pagkontrol sa bangkay ng lalaki ay hindi isang madaling gawain. Natural, kailangan ng paghahanda." Ang bigot na lalaki ay bumulong-bulong, "Sa katunayan, at kailangan ko ng isang tiyak na halaga ng mga materyales, na wala ako sa ngayon." "Sige," tumango si Bobby. "Kapag nakuha mo na ang mga materyales at handa na, dadalhin kita para makita ang maskara," sabi ni Bobby. Nang marinig ito, biglang nabalisa ang bigot. Hinawakan niya si Bobby at sinabing, "Huwag. Dalhin mo lang ako para makita ang maskara, kahit isang sulyap lang ay magagawa na." "Hindi," sabi ni Bobby sa walang kompromisong tono. "Mas mabuting gamitin mo ang oras na ito sa paghahanda ng mga materyales." Nataranta ang bigot at napakamot ng ulo habang tumatakbo, pero wala siyang magawa kay Bobby. "Mabuti, sumasang-ayon ako, sa wakas, ang lalaking may bigot ay kailangang magkompromiso. Pero hindi mo ako kayang dayin. These materials take a lot of effort to collect," paalala niya kay Bobby. "Huwag kang mag-alala, mas nababalisa pa ako kaysa sa iyo," sumulyap si Bobby sa kanya at sinabi. Sa puntong ito, nagtanong si Bobby, "Gaano katagal bago makolekta ang mga materyales na ito?" Matapos mag-isip sandali, sumagot ang lalaking may bigot, "Ang pinakamaliit na aabutin ay 1 buwan, at higit sa lahat, kalahating taon. Sa anumang kaso, magiging mas mabilis ako hanggat maaari. Mas mahaba ito kaysa sa inaasahan ko," naisip ni Bobby sa sarili.
Ngunit ito ang pinakamabilis na paraan upang hamanin ang Capital City Martial Arts Association. Kung si Bobby lang ang bahala, kailangan niyang pumasok sa peak form ng military marquee kahit papaano, o maging isang martial saint. Ngunit ang maabot ang antas ng martial saint sa ganoong kaikling panahon ay halos imposible. Kaya magmadali ka na maghanda, hihintayin kita, sabi ni Bobby. Hindi nagdalawang isip ang lalaking may bigot at umalis ng araw ding iyon para maghanap ng mga materyales. Pagkaalis niya, nilabas ni Bobby ang phone niya at binuksan ang martial arts forum. Gaya ng inaasahan, nagkakagulo na ang forum. Bagamat sinubukan ng Capital City Martial Arts Association ang lahat ng makakaya upang harangan ang balita, ang epekto ay masyadong malaki, at ito ay lampas sa kontrol ng association. Sino ba talaga itong lalaking nakaitim na damit? Talagang pinahirapan niya ang Capital City Martial Arts Association ng napakalaking kawalan. Walang sino man ang nang-ahas na magnakaw ng kanilang mga gamit sa loob ng maraming taon. Maging si Bobby Aguilar ay hindi magawa ang ganoong bagay noon. Narinig ko na ang taong ito ay si Perry Elliott, ang veteranong top-tier na military marquee. Oo, narinig ko na si Perry ay may mas matandang henerasyon kaysa kay Jackson Harris. Kung siya talaga, hindi nakakagulat. Ninakawan niya ang auction, pinatay ang tatlong itim at gintong damit, at pagkatapos ay umalis na parang amo. Wow, nakakatakot. Sa isang panahon, ang mga salitang, lalaking nakasuot ng itim, ay naging kasing kahulugan ng misteryo. At kasunod nito, natural na nawalan ng mukha ang Capital City Martial Arts Association. Sa isang golf course sa Capital City. Ngayon, maraming kabataang aristokrata ang tila nagtitipon dito. Narinig mo ba na ang lalaking nakasuot ng itim ay pumatay ng dalawang itim at gintong damit, at kung hindi tumakbo ng napakabilis si Jordan Richards, baka namatay din siya sa ilalim ng kanyang kutsilyo. Seryosong sabi ni Darnell Bradley. Bahagyang ngumiti si Emmett Middleton, ang balitang ito ay malamang na alam ng lahat. Mahirap hindi malaman. Sino nga ba ang taong ito na may pambihirang lakas? Baka si Perry Elliott talaga. Kumunot ang noo ni Ricardo Bowman. Umiling si Daphne Green, na kanina patahimik, hindi naman siguro si Perry iyon. Wala siyang dahilan para gawin ito. Kung hindi si Perry, sino pa kaya? Tiyak na hindi maaaring si Jackson Harris iyon, tumawa ang lahat. Buntong hininga, nabalitaan ko na hanggat ang mga taong nakakuha ng bloodline mula sa Capital City Martial Arts Association, lahat sila ay magiging biktima niya. Wala na tayong lakas ng loob na pumunta doon ngayon, singgal ni Darnell. Ang lahat ng mga taong ito ay nasa listahan, na dapat ay isang magandang bagay. Ngunit dahil buhay pa ang lalaking nakaitim na damit, sadyang hindi sila nang ahas na pumunta. Bagamat sila ay mga top-tier na kabataang aristokrato mula sa Capital City, iisa lang ang buhay nila. Oo, kapag nakatagpo natin ang lalaking nakaitim na damit, baka wala na tayong pagkakataong mabuhay, napabuntong hininga din si Ricardo. Talagang may mga taong lampas sa mga tao, at langit sa kabila ng langit. Medyo kontento na ako dati sa sarili ko, may nakaka-deprecate sa sarili. Sa sandaling ito, malamig na huminga si Blaze Rhodes, hindi natin dapat maliitin ang ating sarili. Maaaring hindi mabilang na taon nang naglilinang ang lalaking nakasuot ng itim na damit. Kung kasing edad natin siya, siguradong hindi siya ang kalaban natin. Well, totoo naman. May sense ang mga sinabi ni Blaze. Ang lalaking nakasuot ng itim ay naglilinang ng napakaraming taon, kaya lang ipinagpalit niya ang oras para sa espasyo. Ang mga salita ni Blaze ay tila nakakuha ng pagsang-ayon ng lahat. Pagkaraan ng isa pang araw, opisyal na nagsimula ang mga aksyon ng Capital City Martial Arts Association. Sa opisina ng asosasyon, na nakaharap kay Emerson, mayroong 8 itim at gintong damit. Ang 8 itim at gintong robe na ito ay pawang mid-term military marquises. Hindi lang iyon, nilagyan din sila ng ilang mahiwagang artifact. Handa na ba ang lahat sa eksena? Inilibot ni Emerson ang kanyang tingin sa lahat at nagtanong. Oo, nag-set up na kami ng mahigpit na dragnet. Hanggat naglakas loob siyang magpakita, tiyak na mamamatay siya.
Sagot ng isa sa mga itim at gintong damit. Huminga ng malalim si Emerson, tumayo, at sinabing, mag-a-apply ako kay President Barnett para sa Marshall Saint weapon. Sisiguraduhin kong mapapatay siya sa unang pagkakataon. Kabanata 639, nagdudulot ng gulo. I activate ang Marshall Saint weapon. Nang marinig ito, ang mga taong nakasuot ng itim at gintong damit ay hindi maiwasang magpalitan ng tingin. Kilalang-kilala na ang Capital City Martial Arts Association ay hindi nag-deploy ng Marshall Saint weapon sa loob ng maraming taon. Kahit na sa kaso ni Bobby Aguilar, ang Capital City Martial Arts Association ay hindi kailanman gumamit ng Marshall Saint weapon. Kailangan pa ba? Napakaraming paghahanda na ang ginawa natin, kaya bakit mo pa kailangang gamitin ang Marshall Saint weapon? Malamig na sabi ng isang tao. The few of us are enough to kill the Black Robe Man. The key issue now is if he will appear or not. Marshall Saint weapon. Hindi maliit na bagay iyon. Gayunpaman, malamig na sinabi ni Emerson Holmes, hindi mo alam kung gaano katakot itong lalaking nakaitim na damit. How terrifying could he be? Sa tingin mo kaya niyang talunin kaming 8? May sumimangot. Vice President Holmes, hindi mo maaaring isipin na ang antas ng panganib ng lalaking ito na nakaitim na damit ay katumbas ng kay Bobby Aguilar, hindi ba? Bagaman ang lakas ng lalaking nakasuot ng itim na lalaki ay higit na nahihigitan ni Bobby Aguilar, ang kanyang panganib ay mas mababa kaysa kay Bobby Aguilar. Kung tutuusin, si Bobby Aguilar ay masyadong bata. Ang inaalala namin ay ang kanyang potensyal sa hinaharap. Ngunit ang lalaking nakaitim na damit na ito ay halatang nakarating sa isang bottleneck. Hindi siya malaking banta sa Capital City Martial Arts Association. Hinamplas ni Emerson Holmes ang mesa at tumayo. Halos sabihin niya na si Bobby Aguilar ang lalaking nakaitim na damit. Ngunit sa huli, nagpigil si Emerson Holmes. Huminga siya ng malalim at sinabing, "Anyway, I will apply for it. Please focus on your own responsibilities." Ilang tao ang malamig na sumangot at umalis ng walang sabi-sabi. Huminga ng malalim si Emerson Holmes, puno ng pag-aalinlangan ang mukha. Para kay Emerson Holmes, ito ay isang sugal. Kailangang mamatay si Bobby Aguilar. Kung hindi siya mamamatay, nasa panganib ang sarili niyang anak. Ganap na walang aksidente ang pinapayagan. Kaya, agad na pumunta si Emerson Holmes sa opisina ni Pangulong Barnett upang ibunyag ang bagay. Matapos makinig kay Emerson, hindi napigilan ni Davy Barnett na mapamura, "Emerson Holmes, nababaliw ka na ba? I deploy ang Marshall Saint weapon. Ano ang iniisip mo? Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng Marshall Saint weapon?" Sabik na sinabi ni Emerson Holmes, "President Barnett, sa pamamagitan lamang ng pag-deploy ng Marshall Saint weapon natin masisiguro ang pagkamatay ni Bobby Aguilar." "Ako, tumahimik ka," sigaw ni Davy Barnett at pinutol si Emerson Holmes. Emerson Holmes, binigyan na kita ng awtoridad para pakilusan ang mga miyembrong nakasuot ng itim at gintong damit. Iyan na ang limitasyon. At gusto mo pa rin ang Marshall Saint weapon. Kung tumakas ka gamit ang Marshall Saint weapon, sino ang mananagot? May ideya ka ba kung ano ang ipinapahiwatig ng Marshall Saint weapon? Si Emerson Holmes ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin, naramdaman ng isang salpok na sabihin kay Davy Barnett na si Bobby Aguilar talaga ang lalaking nakaitim na damit. Ngunit sa huli, tinanggihan ni Emerson Holmes ang ideya. Hindi malinaw si Emerson Holmes tungkol sa mga taktika ni Bobby Aguilar at natakot siya na kung ilantad niya ang pagkakakilanlan ni Bobby Aguilar, automatikong magkakabisa ang tableta. Emerson Holmes, dapat mong hawakan ng maayos ang bagay na ito, naiintindihan mo. Malamig na sabi ni Davy Barnett. Tumango si Emerson Holmes at bumulong, "President Barnett, naiintindihan ko." Umalis sa Capital City Martial Arts Association, si Emerson Holmes ay agad na nag-ayos. Espesyal silang nagtayo ng akademya para sa layunin ng pag-activate ng mga bloodline. Sa orihinal, ang akademyang ito ay malapit ng ilunsad, ngunit dahil sa mga aksyon ni Bobby Aguilar sa auction, ipinagpaliban ito ng walang katiyakan. Basta ilalabas natin ang balita tungkol sa akademyang ito,
Tiyak na darating si Bobby Aguilar, huminga ng malalim si Emerson Holmes. Naglagay na sila ng mahigpit na dragnet sa paligid ng akademya. Kung si Bobby Aguilar ay maglakas loob na magpakita, ang pagtakas ay imposible. Sa sandaling iyon, iniimpake ni Bobby Aguilar ang kanyang mga gamit, naghahanda na lumipat sa ibang lugar. Isinuot niya ang kanyang sombrero at umalis sa capital city noong araw na iyon, dumiretso sa River Town. Sa gabi, napabuntong hininga si Bobby Aguilar at maingat na pumasok sa Divine Alchemist Pavilion. Pumunta siya sa Divine Alchemist Pavilion para ihatid ang 7-colored glaze sa Pavilion Master. Sa paanan ng Pavilion Master Building. Dumating sa itaas na palapag si Bobby Aguilar, magaan na parang lunok. Tahimik ang itaas, at tulog na ang dalawang attendant na naglilingkod sa Pavilion Master. Sa isang sulyap, isang antique style na kama ang nakikita. Puting kurtina na nakapulupot sa napakalaking kama, na marahang umiindayog sa simoy ng hangin. Diretso na naglakad si Bobby Aguilar sa tabi ng kama, ibinuka ang kanyang bibig para magsalita, ngunit may nakita siyang hindi dapat. Ang Pavilion Master ay nakahiga sa kanyang gilid sa kama, ganap na hubot-hubad, ang kanyang manyebe at puting katawan ay makikita ng lahat. Bagaman hindi siya bata, ang kanyang katawan ay tulad ng isang batang babae, na may malinaw na balat at pinong mga kamay. Namula ang mukha ni Bobby Aguilar, at mabilis niyang inilayo ang kanyang ulo. Pagkatapos, bumulong siya, "Pav. Pavilion Master." Bagamat mahina ang boses ni Bobby Aguilar, ginaisang pa rin ito ang Pavilion Master. Bumukas ang kanyang mga mata, kumunot ang kanyang mga kilay, at medyo malungkot ang kanyang ekspresyon. Ngunit sa kabila nito, walang sinabi ang Pavilion Master. Kung tutuusin, sa loob-loob niya, alam niyang hindi maaaring ipaalam ni Bobby Aguilar ang kanyang pagkatao ngayon. Kaya naman, kasabay ng pagwagayway ng kanyang kamay, isinuot ng Pavilion Master ang kanyang robe. "Anong nakita mo?" Malamig na tanong ng Pavilion Master. Nagmamadaling ikanaway ni Bobby Aguilar ang kanyang kamay, "Wala akong nakita." Kumunot ang noo ng Pavilion Master, tumingin sa mga attendant sa labas, at winageyway muli ang kanyang kamay. Isang alon ng enerhiya ang dumapo sa kanilang mga mukha. Ang dalawa ay agad na nahulog sa isang malalim, parang koma na pagtulog. Pavilion Master, wala talaga akong nakita. I just didn't expect na matutulog ka ng hubot-hubad. Nag-aalangan na sabi ni Bobby Aguilar. Sa malamig na ekspresyon, sinabi ng Pavilion Master, "Huwag mo nang banggitin muli ang paksang ito." Mabilis na tinakpan ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig at tumanggo na parang manok na tumutusok. "Sumama ka sa akin," sabi ng Pavilion Master, tumalikod at naglakad patungo sa isang lihim na silid. Kasabay ng pag-wave ng kamay niya, may lumabas na secret chamber sa harapan nilang dalawa. "Pumasok ka na," sabi ng Pavilion Master. Naunang pumasok si Bobby Aguilar, at ang una niyang nakita ay isang malaking tea table, pati na rin ang maraming nakasabit na mga piraso ng calligraphy. "Pwede kang magtago dito pansamantala. Walang mag-iisip na nandito ka," sabi ng Pavilion Master. Umiling si Bobby Aguilar, "Pavilion Master, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ako nagpunta rito para sumilong." Nataranta ang Pavilion Master, "Kung gayon, para saan ka nandito?" Nakuha ni Bobby Aguilar ang 7-colored glaze ng may pag-iisip. Inilagay niya ang 7-colored glaze sa mesa at sinabing, "Naparito ako para ibigay ito sa iyo." Sa pagtingin sa 7-colored glaze sa kanyang harapan, ang Pavilion Master ay mahinang bumantong hininga, kaya ang lalaking nakaitim na damit. "Ay ikaw nga." Bagamat nahulaan na niya ito kanina, mayroon pa rin siyang pagdududa sa kanyang puso. Pero ngayon, sigurado na siya sa pagkakakilanlan ni Bobby Aguilar. "Bobby Aguilar, alam mo bang gumawa ka ng gulo?" Mataimtim na sabi ng Pavilion Master. Tumango si Bobby Aguilar, "Alam ko, ngunit wala akong ibang pagpipilian." Napapikit ang Pavilion Master at sinabing, "Alam mo rin ba na ngayon, hindi lang Capital City Martial Arts Association ang gustong hulihin ka. Naglabas na rin ng warrant ang mga awtoridad para sa pag-aresto sa iyo." Kabanata 640, sa wakas na hook.
Siyempre, alam iyon ni Bobby Aguilar dahil masyadong maimpluwensya ang insidenteng ito. Ang pinakakritikal na bahagi ay ang paglahok ng mga ordinaryong tao. Lord Pavilion Master, wala na akong ibang paraan palabas, mataimtim na sabi ni Bobby Aguilar. Napabuntong hininga ang Pavilion Master, minsan hindi ka dapat masyadong mabalisa. Sapat na ang iyong nagawa. Bakit mahalaga ang kasalukuyang sandali? Nang marinig ito, biglang inangat ni Bobby Aguilar ang kanyang ulo. Kinagat niya ang kanyang mga ngipin at sinabing, Lord Pavilion Master, wala kang ideya kung ano ang pinagdaanan ni Emily sa Capital City Martial Arts Association. Ang mga hayop na ito, palagi nilang iniinom ang dugo niya. Ngayon, tinuturing pa nga nila si Emily bilang martial arts resource nila gamit siya para mag-foster ng isang super cultivator. Ipinagpatuloy nila ang paglilipat ng bloodline ni Emily sa iba. Hindi ako makatiis. Sa tuwing ipipikit ko ang aking mga mata, lumalabas sa harapan ko ang masasakit niyang mga ekspresyon, na patuloy akong pinahihirapan. Papatayin ko silang lahat, lahat sila. Nabalisa si Bobby kaya namumula ang kanyang mga mata. Maging ang Pavilion Master, nang masaksihan ito, ay medyo nagulat. Bobby, ikaw, huminahon ka ng konti. Tinapik ng Pavilion Master ang balikat ni Bobby Aguilar. Huminga ng malalim si Bobby Aguilar, sinusubukang pakalmayan ang kanyang emosyon. Panginoong Pavilion Master, pasensya na, nawalan ako ng katinoan, bulong ni Bobby Aguilar. Umiling ang Pavilion Master, hindi itinuloy ang paksa. Sa halip, tinanong niya, bakit mo ninakawan ang auction? Paano ito makikinabang sa iyo? Ibinuka ni Bobby Aguilar ang kanyang bibig, orihinal na nagpaplanong sabihin sa Pavilion Master ang tungkol sa bangkay ng lalaki. Gayunpaman, pagkatapos ng maraming pag-iisip, nagpasya siyang laban dito sa huli. Sa madaling salita, ito ay kapakipakinabang sa akin, sabi ni Bobby Aguilar. Nang makita ito, hindi na nagpatuloy ang Pavilion Master. Bobby, mag-ingat ka. Kung mahuli ka, hindi natapos ng Pavilion Master ang kanyang pangungusap, ngunit malinaw ang kanyang intensyon. Tumango si Bobby Aguilar, huwag kang mag-alala, mag-iingat ako. Manatili ka rito ng ilang araw, humiga, mungkahi ng Pavilion Master. Hindi tumanggi si Bobby Aguilar. Tumango siya at tinanggap ang ayos. Nang gabing iyon, nanatili si Bobby Aguilar sa lihim na silid na ito. Walang nakakaalam na si Bobby Aguilar ay nasa Divine Alchemist Pavilion. Kahit na ang mga alchemist ng Divine Alchemist Pavilion ay hindi nakakalimutan nito. Kinabukasan, inilabas ni Bobby Aguilar ang mga na-auction na item na ninakaw niya mula sa auction mula sa Special Magic Artifact. Kabilang sa mga bagay na ito sa auction, maraming mahahalagang halamang gamot ang umiral ng higit sa 1,000 taon. Sinamantala ni Bobby Aguilar ang ilang araw na ito, nagsimula ng alchemy, at nilamon ang mga halamang gamot. Sa isang kisap mata, 3 araw na ang lumipas at ang mga halamang gamot ay naubos na ni Bobby Aguilar. Gayunpaman, ang mga damong ito ay hindi sapat upang itaas si Bobby Aguilar sa antas ng midterm na military marquee. Kung mas mataas ang antas ng paglilinang, mas mahirap ito, lalo na para kay Bobby Aguilar. Ang halaga ng chi na kailangan niya para sa paglilinang ay 10 o kahit 12 beses kaysa sa iba. Sa makatuwid, nangangailangan siya ng isang kasaganaan ng mga halamang gamot. Nangangahulugan din ito na hindi na kayang magpahinga ni Bobby Aguilar. Bahagyang napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Kinuha niya ang kanyang cellphone at binuksan ang Martial Arts Forum. Ang nangungunang mensahe sa forum ay ang pagtatatag ng akademya ng Capital City Martial Arts Association. Mabilis na nag-click si Bobby Aguilar sa mensaheng ito. Inilarawan nito ang pag-activate ng bloodline. Damn it! Biglang nagalit si Bobby Aguilar. Ang Capital City Martial Arts Association ay aktwal na nagtatag ng isang akademya. Tila balak nilang ganap na maubos ang dugo ni Emily. Bukod dito, sinabi sa mensahe na ilang estudyante sa akademya ang nakatanggap ng bloodline baptism. Ito ay nagpagalit kay Bobby Aguilar hanggang sa punto ng pagiging mamamatay tao. Kapisanan ng martial arts ng kabisera. Si Bobby Aguilar, na hindi mapakali, ay naikuyong ang kanyang mga kamao at saka lumabas ng silid.
Pagbukas niya ng pinto, nabangga niya ang Pavilion Master. Kumunot ang noo ng Pavilion Master, anong problema? Sumagot si Bobby Aguilar, Lord Pavilion Master, papunta na ako sa Capital City. Pupunta sa Capital City. Bahagyang kumunot ang noo ng Pavilion Master. Lahat sila ay nagsisikap na mahuli ka ngayon, hindi ba ang pagpunta sa Capital City ay parang pagpunta sa isang bitag ng kamatayan? Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, kailangan kong umalis. Gustong payuhan ng Pavilion Master si Bobby Aguilar, ngunit nakikita niyang buo na ang isip nito. Kaya, ang tanging nasabi niya ay, kung gayon, mag-ingat ka. Umungol si Bobby Aguilar bilang tugon, at sa mismong araw na iyon ay umalis siya sa Rivertown at dumiretso sa Capital City. Pagdating sa Capital City, hindi nagmamadaling kumilos si Bobby Aguilar sa halip ay humanap ng lugar na matutuluyan at nagsimulang maghanap ng impormasyong nauugnay sa akademya. Pagkatapos ng kanyang investigasyon, nalaman ni Bobby Aguilar na ang akademya ay pinangalanang Capital City Martial Arts Academy. Ang unang batch ng mga mag-aaral ay ang mga panloob na miyembro ng Capital City Martial Arts Association, kabilang ang 9 na tao na kinatay ni Bobby Aguilar. Para sa pangalawang batch ng mga mag-aaral, sila ay mga henyong anak ng mga aristokratikong pamilya. Ang mga batang ginoong ito ay hindi pa sumasali, at ang tiyak na oras ay hindi pa matukoy. Ang akademya na ito, talagang hindi maitatag, sabi ni Bobby Aguilar habang nagngangalit ang mga ngipin. Kung magtagumpay sila sa pagtatatag nito, nangangahulugan ito na kailangang kalabanan ni Bobby Aguilar ang lahat ng maharlikang pamilya. Sa panahong iyon, tiyak na dehado si Bobby Aguilar. Oras ng gabi. Muling dumating si Bobby Aguilar sa bahay ni Emerson Holmes. Nang umuwi si Emerson Holmes, nakikipaglaro si Bobby Aguilar sa anak na babae ni Emerson Holmes. Tito, gusto ko pang kumain. Hinawakan ng batang babae ang braso ni Bobby Aguilar at sinabing. Tumawa si Bobby Aguilar, at parang sa pamamagitan ng mahika, gumawa ng lollipop. Ito na ang huli, ang pagkain ng sobra ay hindi mabuti para sa iyo. Inabot ni Bobby Aguilar ang lollipop sa batang babae. Okay. Masiglang tumango ang batang babae, kinuha ang lollipop at tumakbo sa gilid. Nang makita ito, nagmamadaling naglakad si Emerson Holmes. Malamig niyang sinabi, Bobby Aguilar, ano ang ipinakain mo sa aking anak na babae? Sumulyap si Bobby Aguilar sa kanya at sinabing, huwag kang mag-alala, isang regular na lollipop lang mula sa isang convenience store. Sa kabila ng kanyang mga salita, malinaw na hindi lubos na napanatag si Emerson Holmes. Napabuntong hininga si Bobby Aguilar at sinabing, bago mo ako pinagtaksilan, wala akong gagawin sa isang bata tutal hindi naman ako halimaw na tulad ninyong mga taga Capital City Martial Arts, hindi pa ako nawawalan ng pagkatao. Nagdilim ang mukha ni Emerson Holmes, sinubukan niyang pigilan ang kanyang emosyon at sinabing, anong ginagawa mo rito? Malamig na sinabi ni Bobby Aguilar, Capital City Martial Arts Academy, ilang miyembro na ngayon. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Emerson Holmes na makaramdam ng kislap ng pag-asa. Ngunit naglagay siya ng malamig na harapan at sinabing, bakit? Walang dahilan. Sabi ni Bobby Aguilar habang tumatayo. Kayong mga tao mula sa Capital City Martial Arts Association ay talagang isang grupo ng mga aso, pinapalawak ang iyong sariling kapangyarihan ng hindi isinasaalang-alang ang kaligtasan ng buhay ng iba. Nanunuya si Emerson Holmes, Bobby Aguilar, huwag kang masyadong walang muwang. Hanggat sapat ang mga benepisyo, ano ang halaga ng isang buhay? Ngumisi si Bobby Aguilar. Kaya gaano kalaki ang pakinabang na pinaplano mo sa pangangalakal para sa buhay ng iyong anak na babae? Nang marinig ito, agad na nagalit si Emerson Holmes at sinabing, Bobby Aguilar, wala akong ipagpapalit sa buhay ng aking anak. Kaya ang buhay ng iyong anak ay isang buhay, ngunit ang buhay ng ibang tao ay hindi. Sabi ni Bobby Aguilar sa malamig na boses. Sandaling natigilan si Emerson Holmes, hindi nakapagsalita. Hindi nagpatuloy si Bobby Aguilar sa pakikipagtalo kay Emerson Holmes, tumalikod siya at naghanda na umalis. Maghintay. Sa sandaling ito, biglang pinigilan ni Emerson Holmes si Bobby Aguilar.
Sinulyapan siya ni Bobby Aguilar at sinabing, "Ano? May sasabihin ka pa ba?" "Hindi." Muli namang ikinaway ni Emerson Holmes ang kanyang kamay. Hindi kumibo si Bobby Aguilar at tumalikod na para umalis sa lugar. Pagkaalis ni Bobby Aguilar, huminga ng malalim si Emerson Holmes, kumikislap ang kanyang mga mata na may malamig na kislap. Sa wakas ay nakuha na niya ang cane, Bobby Aguilar, sa pagkakataong ito ay parang patay ka na.